Magandang hapon po. Nagkasunog sa isang residential area sa Barangay Tejeros, Makati City. At ikalawang sunog na po yan na naitala sa barangay ngayong linggo. Dalawang senior citizen ang nasawi ng matrap sa kanilang bahay na nasunog. Nakatutok si Bea Pinlac. Ginising ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay Tejeros sa Makati City kaninang madaling araw. Di bababa sa 126 na pamilya o halos 400 individual ang nawala ng tirahan ayon sa mga otoridad. Halos walang nasalbang gamit ang mga nasunugan para unang iligtas ang kanilang pamilya at mga alagang hayop. May sunog na pala doon sa tabi namin. Buti nakalabas pa kami. Mahirap. Sobrang po sakit sa nangyari sa amin. Lahat ng gamit, ubos, walang naitira. Si Rein may mga galos sa binti. Tumalon siya sa creek bitbit ang 6 na taong gulang na apo. Nanghihina ka kasi wala kang gamit. Hindi mo alam kung saan na mag-umpisa ulit, kung saan na makatira. 6 ang sugatan. Sa kasamaang palad, may mag-asawang senior citizen na nasawi. Natrap sila sa bahay nilang natupok. Hindi muna nagpaunlak ng panayam ang kanilang mga kaanak. Bedridden po yung isa daw. Hawak daw ng apoy. Sabay silang bumaba pero naiwan talaga dahil mabilis nga kumalat ang apoy. Hindi na kaya. Tumutulong tayo pagdating doon sa mga funeral arrangements, kung saan ibuburol din yung mag-asawa na hindi pinalad at hindi nakalabas dito sa sunog na ito. Ayon sa BFP, mabilis kumalat ang apoy sa dikit-dikit na mga bahay na pawang mga gawa sa light materials. Ang mga daan sa lugar, makitid at may mga nakaparada pang sasakyan. Natagalan din daw sa pagresponde dahil iba raw ang unang isinumbong sa mga otoridad. As per PNP, sabi nila na nireport sa kanila kasi ang akala ay kaguluhan lang. Yung unang sumabak dito yung bumbero, malaki na yung apoy. Halos 2 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Tinitingnang pinagmulan ng sunog ang isang bahay na matagal na umanong walang kuryente. May posibilidad na gumamit sila ng pang-ilaw na pwede kandila, pwede gasera, pwede rin sigarilyo. Mag-aalas 7 ng umaga na apula ang sunog na umabot ng 3 alarma. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Disgrasya sa Antipolo City, 13 ang sugatan ng salpukin ng SUV ang isang pampasaherong jeep sa Sumulong Highway. Ang nahulikan na disgrasya sa pagtutok ni Chino Gaston. Alas 9 ng umaga sa kahabaan ng Sumulong Highway, paakyat ng Antipolo ang puting SUV na ito nang biglang tumawid ng double yellow line ng highway at direktang zumalpok sa paparating na passenger jeepney. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng SUV at nasira ang harapang bahagi ng jeep. Kwento ng driver ng jeepney, laking gulat niya nang sumalubong bigla ang SUV. Mapansin ko tong XUV, gumewang siya minsan, tapos bumalik sa linya niya, tapos gumewang na ng gusto. Kumain na ng gusto sa linya ko. Ako, dire-diretso lang ako sa daan ko. Hindi ako pa ganyan-ganyan kasi ang iniisip ko, buhay ng tao sa ang hawak ko. Bahagyang nasugatan ng 9 na pasahero ng jeepney at ang 4 na sakay ng SUV. Agad naman silang dinala sa ospital. Ano yung mga natamo mong sugat? Dito po, tapos dito, tapos sa ito po. Tumangging magbigay ng pahayag ang SUV driver. Babala ng mga opisyal ng lungsod sa mga motorista sumunod sa batas trapiko, lalo sa mga kalsadang dumaraan sa bulubunduking bahagi ng Antipolo. Kahit anong lagay sir natin na mga rumble strips, yung po mga signages, tinagdag, ano po natin yan, marami po nilagay natin dyan, pati mga pedestrian lanes. Kung hindi po talaga susunod yung ating mga kababayan, yung mga disiplina po talaga ang kailangan natin. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Na-recover sa dagat sa bahagi ng Sarangani sa Davao Occidental ang mga labi ng 5 sakay ng lubog na motorbangka sa Davao Gulf. 10 pa ang pinaghahanap. Nakatutok sa John D. Esteban ng GMA Regional TV.
6 na araw mula nang lumubog ang motorbangka na Amihara sa Davao Gulf. 5 bangkay ang natagpuang palutang-lutang sa dagat na sakop ng bayan ng Sarangani sa Davao Occidental. Ngayong umaga po, nagkaroon po tayo ng report galing po sa ating PCJ vessel. Meron nga po nakita ng mga bangkay at na-recover yung mga maliliit nila na bangka at dinala sa kanilang mother catcher vessel around 11:30, 11:45 a.m. na i-relay po ng ating mga piloto habang lumilipad na meron po sila nakita na isa pang floating cadaver o body. Kasama po ang isang floating debris, white debris. Malapit din naman po ito sa ating mga SAR area. Kinukumpirma pa kung sino sa 15 nawawala ang na-recover. Ihahati ng mga bangkay sa Balot Island, Davao Occidental, sakay lilipad sa Davao City. Kinumpirma rin ng Coast Guard District Southeastern Mindanao na may nakitang puting debris at mga kulay orange na palutang-lutang kung saan nakita ang mga bangkay. Pero hindi na nagbigay ng detalye kung ito ba ay life vest at kung suot ba ito ng mga nakitang bangkay. Matatandaang may kumalat na larawan sa social media, makikita ang 7 tao na naka-life vest sa dagat at may puting debris. Sa ngayon, isa pa lang sa 16 na sakay ng bangka ang nasasagip. 10 pa ang pinaghahanap. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, John D. Esteban, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na 2 Pilipinong tripulante ang nasawi mula sa isang tumaob na Singaporean flag vessel sa West Philippine Sea. Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard na sinasagupa ang malalakas na alon sa lugar. Nakatutok si Jamie Santos. Ipinagpatuloy ngayong araw ng Philippine Coast Guard ang pagsuyod sa West Philippine Sea para mahanap ang 4 na tripulanteng Pinoy mula sa tumaob na barkong MV Devon Bay. Agad dineploy ng PCG ang mga sasakyang pandagat nila, kabilang 24-meter at 44-meter vessels, at nagradyo sa mga barkong napadpad sa kung saan tumagilid at tumaob ang barko. 141 nautical miles kanluran ng Sabangan Point sa Agno Bay, Pangasinan, bandang 8:30 ng gabi noong Huwebes. Nasa lugar na rin ang 97-meter vessel ng Coast Guard na BRP Gabriela Silang upang palakasin ang search and rescue mission. Patuloy po yung ating pagkakandak ng ating search and rescue mission. Definitely, the Philippine Coast Guard will never stop until we find po itong 4 more missing crew po ng MV Devon Bay. Puro Pilipino ang 21 sakay ng Singapore flag vessel na naglayag mula Zamboanga del Sur patungo sana ng China. Dala ang mga karga nitong iron ore. Kinumpirma ng PCG na 17 tripulante ang nasagip ng isang dumaang barko ng China Coast Guard. Base sa impormasyon mula sa Hong Kong Rescue Coordination Center, nakikipag-ugnayan sa kanila ang PCG para sa turnover ng mga nailigtas na tripulante at sa iba pang detalye ng operasyon. Pero ang Department of Migrant Workers kinumpirma ngayong araw ang pagkasawi ng 2 tripulanteng Pilipino. Isa sa mga hamon sa paghahanap ng mga nawawala, ang malalakas na alon sa lugar. Currently po, yung sea conditions sa area is talagang malakas po yung alon at malakas po yung current. So ang ginagawa po natin, sinasabihan din po natin ng radio broadcast. Nagbabala rin ng Coast Guard na may posibilidad na tuluyang lumubog ang MV Devon Bay matapos mamataan ng oil sheen at isang capsized life raft malapit sa huling naiulat na lokasyon ng barko. Sa ngayon, wala pang naoobserbahang malaking oil spill. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Mahigit 3 linggo na sa evacuation center ang ilang taga-Albay dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pero may problema raw ang iba sa sitwasyon sa kanilang palikuran. Mula sa Legazpi, Albay, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Ivan, mahigit 6,000 tonelada ang nai-record na sulfur dioxide emission kahapon. Yan na raw ang pinakamataas mula noong January 16. Ang mga evacuees naman, ilan sa kanila may iniinda umunong problema sa palikuran. Para sa mga evacuee na mahigit 3 linggo lang nasa Barrio Elementary School, Kamalig, Albay, wala raw silang naging problema sa supply ng pagkain at tubig. Yun nga lang, medyo di na raw komportable ang paggamit ng palikuran. Lalo na sa mga may edad gaya ng 77 anyos na si Alejandria. Ang mga toilet bowl kasi, puro pambata. Mahirap talaga. Maliit.
kuan maluyan ang pagkuha ko. Pag ang turog sa ang pag-agi ko. Mahirap na sa mata ko. Ano pong sabi ni nanay? Baka siguro po, pinapaliwanag niyo po siguro na yung pag nagsisiyar siguro siya, pag umupo siya, medyo nahihirapan siya kasi dahil sa edad niya, yung tuhod niya, yun mahina na. Kasi dahil 77 years old na si nanay. At nagkakaroon na raw ng mga pagbabara. Siguro po, kaya di kaagad nag-plus. Kasi maliit siguro po. Basta sabi ng teacher, ganyan daw yan talaga. Nag-aapaw daw dito sa floor. May ibang room na medyo bara siya na kasi ang isang family mga nasa 30 to 40 individual. Estimate po mga nasa 10 family ang per room. Kasi ang kasi niya, kung maliit ang imbakan sa ilalim, mapupuno po talaga siya. Yun po ang siguro ang cost kayo. May mga nagawa namang malaki-laking toilet sa paaralan pero di pa rin nagagamit. Ayon sa Albay PDRRMO, ganyan din ang idinaraing na problema sa iba pang evacuation center sa probinsya. Bagay na pilit daw nilang tinutugunan. We are in contact with the Office of Civil Defense. Nag-commit naman sila ng kanilang ding resources upang matugunan yung kung ano man kakulangan. Nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Mayon. Indikasyon ng mataas na antas ng aktibidad. Sa pinakahuling pagbabantay ng PHIVOLCS, umabot sa 6,110 tons per day ang nai-record na sulfur dioxide emission kahapon. Doble sa inilabas na asupre kahapon at pinakamataas na naitala mula nitong January 16. Right now po nasa state of eruption ng Mayon Volcano, so open po yung vent. So panay freely nakakalabas itong mga volcanic gases. Sa nakalipas na 24 oras, naitala ang pagbuga ng lava dome at pag-agos ng lava, kasama ang 261 na rockfall events at mga uson o pyroclastic density currents. May katamtaman ding pagsingaw na napapadpad sa mga bayan sa Timog Kanluran. Namamaga pa rin ang bulkan. Kaya nga po natin i-emphasize na lagi dapat po walang tao doon sana po talaga walang tao doon sa loob ng 6 km permanent. Tuloy-tuloy ang drone surveying ng PHIVOLCS sa Mayon upang maimapa ang lawak ng lava flow at pyroclastic density current o uson. Habang sa mga komunidad sa palibot ng bulkan, namahagi sila ng mga ash pan na panukat sa ibinubugang abo ng Mayon. Mahalaga raw ito sa patuloy na pag-monitor sa bulkan at sa pagpapatupad ng nararapat na mga hakbang sa kaligtasan. Kaugnay nito, Ivan, ay pinapayuhan ng lahat na laging maging alerto at umantabay sa abiso ng kinauukulan. Mula rito sa Legazpi, Albay, balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Oscar Oida.